Hayagang sinabi ni Senadora Amy Marcos na naubos ang bilyong-bilyong pera ng bayan sa pamamahagi ng ayuda at pamimili ng boto. Samantala, ang COMELEC ay tumangging magkomento hinggil sa pagduda ni Vice President Sara Duterte sa resulta ng boto ng iba pang pambato ng PDP laban na natalo sa halalan. Si Margaret Gonzalez sa balita. Bilyon-bilyong piso raw ng kaban ng bayan ang winaltas para sa pamimigay ng ayuda at pamimili ng boto. Yan ang ginawang pambubuko ni Senator Amy Marcos, ang nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos sa Independence Day event sa Malaysia. Ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Binanggit din niya si House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos bilang lulong at lalay ng bayan na hangos sa dalawang buhayang viral sa social media. Maliban dyan, tuda rin si Vice President Sara Duterte sa kinalabasan ng boto ng iba pang pambato ng PDP laban na hindi pinalad sa eleksyon. Naniniwala siyang totoong nanalo ang mga kandidato ng partido. Ang Commission on Elections sa COMELEC tumanggi namang magkomento sa naging pahayag ni VP Sara. Anti-COMELEC Chairman Atty. George Garcia, karapatan daw ng sino man na magpahayag ng opinyon sa ilalim ng isang demokratikong lipunan. Natatandaan na una nang nawagan si KODC Leader Pastor Apollo Kibuloy sa COMELEC na magsagawa ng manual recount ng mga boto kasunod ng mga umunay discrepancy sa nakaraang eleksyon. May mga aligasyon na nakaprograma mga makina para mandaya. May mga ulat din na may mga pre-shaded ballot at hindi tumugma ang resulta sa resibong inilabas kumpara sa aktual na boto ng mga tao. Naging controversial din ang delay sa transmission ng election results sa transparency servers ng mga poll watchdog at media. Maliban kay Pastor Kibuloy, nanawagan din ng ilang miyembro ng PDP laban sa COMELEC na magsagawa ng manual recount. Gawin ninyo yan, maski tataas pa ang boto namin, hindi kami uupo. Oh, yun ha? Saan ka makakita ng kanyan? Oh, gawain nyo lang yung trabaho ninyo kasi gusto naming malaman kung ano talaga ang totoong boto namin. Yes. Gusto rin namin na maimplementa lamang yung batas. Anong masama dun? Kung hindi natin gagawin ito, same problem will arise in 2028 at baka magkagulo na tayo. Ayaw natin ng gulo. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.